Billy Nisperos, 1986, we were here fighting the dictatorship. And ang reason bakit kami nandito ngayon, 1986, 40 years. We're here to celebrate 40 years of EDSA. And actually, we were here also nung EDSA 2, 2001, and then nung 2006, nung 20 years. But anyway, the bottom line is we're here for freedom, democracy, and justice for all. Kung February 25, 1986, nakamarcha po ba kayo? Ano po ginawa niyo dito? Oh yes, definitely. Kasi galing pang Cubao, Isitan, Butsakino, kasama namin, yung grupo na yan, Jaja, Atom, all the groups, Leon Alejandro, UP kami nun eh. So, we lived in the thick of history. We were part of that and we're very proud of that. Nakimarcha po ba kayo even with the thought na baka mamatay po kayo? May ganun. Oh yeah, definitely. That was at the back of our mind. But, you know, pagka marami kayo, malakas ang loob nyo eh. And saka feeling kasi namin nun, parang this is our chance to do something for the country. Kaya although may element of fear, parang mas mataas yung honor for the country. Tingin niyo po ba marami nang nakalimot sa alaala niyo? Definitely. Even with our president? Definitely, marami na nakalimot kasi nowadays may internet, may Facebook. Dapat nga, mas maraming alam tungkol sa EDSA. But when you go to the provinces, when you go to other areas, they've forgotten about EDSA. And yet, may technology na, di ba? So, may disconnect. So, dapat mas kilala nga yung EDSA and, you know, the legacy of EDSA dapat mas kilala. Pero apparently, hindi. Gano'n po ka-importante yung pagdiriwang po ng event na ito in relation to 2028 elections? Oh, definitely, very, very important kasi kumbaga sa invasion of Normandy, ano na to, preparation na eh. This is preparation stage eh. So this is very important. But we should not forget, the issue here is yung corruption. Yun muna. First things first, dapat. Yung corruption, and then, teka, yung partner ko, Ano ang pangalan niyo, sir? Ako ay si Paul Ali dati sa UP, Niliban. Ang panahon na yon, pumunta kami sa EDSA dahil nagtatawag na si Cardinal Sin. So, marami kaming mga aktibidades doon. Pero nung gabi na yon, nagtawag na si Cardinal Sin na pumunta na sa EDSA. Kasi nga, nangyayari na nagkaroon na ng kudita sina Enrile at saka si Fidel Ramos, yung grupo nila. Nauna si Enrile talaga dito sa Krami, tapos sa kabila sila FBR. Nung third day na ng kanilang kudita, nagpuntahan na kami, nagtawag na kasi nga nasakupin na ng mga grupo ni na Marcos, sina Fabian Ber. So pumunta kami dito, nagtambay kami dito hanggang datingan na yung maraming tao, almost 1 million. So ito, ang sabi ko, ang EDSA People Power noong 1986, yan ang genuine revolution ng taong bayan. Hindi ito sinasabing military kudita, no. Maraming teorya dyan, mga philosopher, mga political theorists, it was a military kudita, no. Why? Because kung wala mga tao, patay sila dyan. Mamasakal sila ni na Fabian Ber. Mapasabugi na sila noon. Kaya lang, naawa nga ito sina Browner, sina Tadyar. Nakita nila mga tao nasa labas na eh. Kaya, nagano sila. Nag-defect na sila sa grupo namin. So, masasabi ko lang, nung panahon noon, ang naging problema natin, 20 years na napunti ng tao sa mga Marcos. 20 years tayo eh. Naghirap na tayo, 83, 86. Pinatay si Dinoy 83. 3 years later, nangyari na yon. So, masasabi ko lang ngayong bagong henerasyon ngayon, ayusin na natin ang lipunan natin. Pakibaka na naman tayo ulit. Itong panahon na wala na si Duterte, si Marcos Jr. na, ayusin natin. Kaya, alam mo, sayang yung boto natin 2016, dapat hindi nakapasok si Duterte dahil para sa akin si Duterte isang historical aberration. Dahil ang progress ng Pilipinas, pasyaklat. Bigla tayong bumagsak. Kasi nga, ang rason, maraming mga Pilipino nagugutom. Kaya napuntahan sila kay Duterte. Maraming drugs, maraming corruption, yun. Hindi nagapan ng maayos. Kaya kailangan, 2028, maayusin na natin ang mga grupo ngayon, mga aktivista. Mga kurakot, tanggalin yan, mga politiko. Lalo na ang dynasty.
Kasi sa Visayas, sa probinsya namin, ayoko lang sabihin. Ang daming mga dynasty doon. Yan ang rason bakit nagpumuntahan ng mga tao rito sa Maynila. Dahil walang kakutulangan ng oportunidad sa probinsya. Kaya dapat ayusin natin. Kayong mga kabataan ngayon, ayusin natin. 2028, putuhan natin yung dapat iluklok dyan. Hindi dahil sa mga pogi, mayaman, hindi. Yung merong talino at profesional na magdadala sa ating bagong lipunan. Saka pro-Filipino, Kaya, pro-China. progreso tayo. Not pro-China. Ako para sa akin, walang China. Tayo Pilipino.